Ang kaibigan kong aswang. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, naruroon si Mark na nagkukwento ng kanyang nakakatakot na karanasan kay Dodong, ang kanyang matalik na kaibigan. Si Dodong, isang misteryosong lalaki na palaging may kakaibang aura, ay paminsang napapag-usapan sa buong bayan. Isang gabi, habang naglalakad si Mark pauwi mula sa kanilang paaralan, napansin niyang may kakaibang ilaw sa kagubatan. Inilahad ni Mark ang kanyang nararamdaman, noong araw na yun, tila ba may kakaibang puwersa sa paligid. Hindi ko alam kung ano, pero nakakatakot. Nang malaman niya na si Dodong ang nagmula sa kagubatan, nagkaroon ng interes si Mark sa mga kwento na nagsasalaysay ng misteryo sa likod ng kanyang kaibigan. Isang araw, nagdesisyon silang dalawa na maglakbay papunta sa kagubatan upang alamin ang lihim na bumabalot kay Dodong. Sa kanilang paglalakbay, naririnig ni Mark ang kakaibang mga hiyawan at huni mula sa kagubatan, ngunit hindi ito pinauurong ni Dodong. "Mark, kailangan nating malaman ang katotohanan," sabi ni Dodong na puno ng determinasyon. Nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, napansin ni Mark ang isang lihim na pinto na tila ba nagbubukas ng kanyang sariling kusa. Si Dodong ay naglakbay sa kabila ng pintuan at doon ay natuklasan ni Mark ang hindi inaasahang mundo ng mga aswang. Nagbigay si Mark ng detalyadong pangungusap, ang amoy ng dugo at ang masilayan ang mga mata ng mga nilalang na ito ay tila ba nagdulot ng kakaibang takot sa puso ko. Dito nagsimula ang masalimuot na karanasan ng dalawa. Bilang mga tagapagtago, natuklasan ni Mark at Dodong ang mga aswang na may kakayahan pumili ng kanilang anyo. Nagtago sila sa kubol na puno, subalit sa kabila ng kanilang pagtatago, narinig ni Mark ang mga usapan ng mga aswang. "Narinig ko ang mga plano ng mga ito, at doon ko natuklasan ang mas malalim na lihim ni Dodong," pahayag ni Mark na may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Si Dodong ay hindi lamang isang simpleng kaibigan, siya ang lider ng mga aswang sa bayang ito. Isang napakalaking gulat ang bumalot kay Mark nang malaman niyang si Dodong ang pinuno ng mga nilalang na ito. Sinikap niyang manatiling tahimik habang si Dodong ay nag-uusap sa kanilang wika. Sa kanyang mga mata, lumabas ang takot na muling bumalot sa kanyang damdamin. Sa pag-unfold ng kwento, nadama ng mga mambabasa ang kabiguan ni Mark sa pagtuklas sa katotohanan. Ngunit, sa gitna ng kanyang takot, naging masigla siya na malaman ang buong kwento at mahanap ang paraan upang harapin ang kanyang kaibigan. Nang makamit na ang mga plano ng mga aswang, nagsimula ang isang matinding pag-atake sa kanilang bayan. Ang kagubatan na siyang dating tahimik na nagtataglay ng mga itinatagong lihim ay unti-unting nagiging sanhi ng lagim. Sa paglipas ng mga oras, natuklasan ni Mark na si Dodong ay hindi pala tulad ng ibang aswang. Siya ay isang natatanging nilalang na may layuning mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sa huli, si Dodong ay nagpasyang magbuwis ng kanyang sarili upang mapanatili ang kapanatagan ng bayan. Sa pagtatapos ng kwento, naiwan si Mark na nagtatanong sa kanyang sarili kung paano niya haharapin ang mundong puno ng lihim at kakaibang mga nilalang. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan na aswang ay nagdulot ng malalim na pagmumuni-muni kay Mark, na nagtakda ng landas para sa masalimuot na kabanata ng kanilang buhay. Matapos ang pangyayaring iyon, nagtuloy-tuloy ang pag-atake ng mga aswang sa bayan, at tila ba walang kahahantungan ang kagubatan na puno ng mga nilalang na may maitim na balak. Si Mark, nababalot ng pangamba, nagpasya na manatili sa kanyang bahay, ngunit ang pangungulila at takot ay bumabalot sa kanyang kalooban. Isang gabi, habang naglalakad si Mark patungo sa kanyang tahanan,
biglang nagtagpo ang kanyang mata at mata ng isang aswang na kaakit-akit ang anyo ng isang babaeng maganda. Ang kanyang malakaharian na mga mata ay unti-unting umahapay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kamangha-manghang anyo, ang pag-ibig at pagmamahal ay nawawala, pinalitan ng malupit na gutom sa kanyang dugo. Tumakbo si Mark ngunit ang aswang ay agad na sumunod. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng kanyang kalaban sa kanyang likuran, at sa isang iglap, naramdaman niya ang kamay nito na damapo sa kanyang balikat. Hindi mo na makakayang takbuhan ito, Mark, sabay ngiti ng aswang. Sa pagtakbo ng kanyang dugo, natagpuan ni Mark ang sarili sa mismong gitna ng kagubatan, sa harap ng lihim na pinto. Tinakas niya ang sarili mula sa hawak ng aswang at mabilis na pumasok sa pintuan ng kagubatan. Ngunit ang kanyang takot ay nagbago ng panggigil sa pagtuklas ng masalimuot na kapanabakan ng mga nilalang sa loob. Sa kanyang paglakbay sa loob ng kagubatan, nadama ni Mark ang pangangamba sa bawat sulok. Ang mga matang nagmumula sa dilim ay sumusunod sa kanyang hakbang, at tila ba may mga bisig na umaabot mula sa mga halaman na nagtatangkang hawakan siya. Ang kanyang pag-asa ay patuloy na bumabawas sa bawat paglipas ng oras. Hanggang sa makarating siya sa isang malalim na parte ng kagubatan, natuklasan ni Mark ang isang maruming puok na puno ng mga labi ng mga biktima ng mga aswang. Ang kanyang kaba ay lumakas nang makakita siya ng mga pagkakakabaong na may mga pangalan na kahawig ng mga taga-bayan. Doon niya napagtanto na marami nang nagiging biktima ng mga nilalang na ito. Sa kanyang panggigil, napagpasyahan ni Mark na kahit anumang mangyari, kailangan niyang iligtas ang kanyang bayan. Sa kanyang harapang paglabas mula sa madilim na puok, nadatnan niya si Dodong na naghihintay sa kanya, ngunit ang anyo ng kanyang kaibigan ay tila ba nagbago na, puno ng kaharian na ng dilim. Salamat sa pagdating mo, Mark. Ikaw na ang huli, sabi ni Dodong na puno ng kasamaan sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na takutin, nagdala ito ng galit at pag-asa sa puso ni Mark. Nais kong malaman mo, Dodong, na kahit kaibigan kita, hindi kita hahayaang gawing kaharian ng dilim sa bayan natin, sabi ni Mark na puno ng tapang. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Mark at ni Dodong, at sa bawat pag-atake, tila ba nagiging mas malupit ang kapangyarihan ng mga nilalang. Ang mga halakhak ng aswang ay nagtutunog sa buong kagubatan, at sa gitna ng kanilang paglalaban, isang malupit na kaharian ng dilim ang bumukas. Napagtanto ni Mark na ang tanging paraan upang matalo ang kaibigan ay sa pamamagitan ng pagsakripisyo. Dala ng pagmamahal, isinuko niya ang sarili sa kagubatan, at sa kanyang pagsanib sa likas na enerhiya, nagkaroon siya ng bagong anyo na puno ng liwanag. Tinamaan ng kanyang liwanag ang buong kagubatan, at sa isang iglap, ang dilim ay napalitan ng kakaibang kagandahan at kapayapaan. Ang mga aswang ay naglaho, at si Dodong ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo, puno ng pasasalamat sa pagtulong ni Mark. Ngunit bago siya tuluyang mawala, iniwan ni Mark ang isang paalala kay Dodong: ang laban kontra sa kadiliman ay hindi natatapos dito. Kailangan nating patuloy na maging bantay sa ating bayan. Paglipas ng mga buwan, napuno ng katahimikan ang bayan. Ngunit sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, napansin ni Marie, isang kabataang taga-bayan, ang kakaibang gawin ni Dodong. Ang kanyang mata ay puno ng dilim at misteryo, at sa tuwing dumaan ito, tila ba may malamig na hangin na dumarampi sa paligid. Nagtagpo sina Marie at Mark, at nagsimulang magkasundo sa kanilang pangungulila sa kanilang kaibigan. Bagamat nagkaroon sila ng planong tuklasin ang totoong nangyari kay Dodong, di inaasahan,
nagsimula ng masusing pagnanasa si Dodong sa kanyang mga pangarap. Isang gabi, habang naglalakad sina Marie at Mark sa bayan, napansin nila ang kakaibang lihim na pagtitipon ng mga tao sa mismong sentro ng kagubatan. Agad silang napuno ng kakaibang takot at agam-agam. Dahil sa pagmamahalan at pagkakaibigan, napagpasyahan nilang magtungo sa kagubatan at alamin ang kahulugan ng pagtitipon. Sa pag-aalab ng mga kandila, natagpuan nila ang isang ritual na tila ba nagbubukas ng portal patungo sa isang di kilalang dimensyon. Doon, natuklasan nila ang kasunduan ng mga tao at mga aswang. Sa kabila ng pangako ni Dodong na hindi na siya magiging alagad ng kadiliman, nakita nila itong nangunguna sa ritual. Isang pangitain ang bumulaga sa kanila, ang pagbabalik ng mga aswang, na mas malupit at masasamang nilalang kaysa kanilang naunang nakalaban. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Marie at Mark na si Dodong ay naiimpluwensyahan ng isang mas matindi at mas malupit na nilalang, isang diablo na namumuno sa kanilang bayan. Dahil sa pag-aalab ng ritual, mas lalong tumindi ang panggigil ng mga aswang, at mas marami ng tao ang nawawala. Naramdaman ng buong bayan ang bigat ng kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanilang lugar. Sa harap ng panganib, napagtanto ni Marie at Mark na sila ang huling pag-asa ng kanilang bayan. Sa kanilang paglalakbay patungo sa sentro ng kagubatan, sumalubong sa kanila ang mga aswang na puno ng galit. Sa paglalaban, nagsilbing tagapagtanggol si Mark gamit ang liwanag na kanyang natuklasan noong huli. Ngunit, sa kaharian ng dilim, hindi ito sapat upang masupol ang masamang nilalang na umiiral. Sa gitna ng madilim na kagubatan, natagpuan nila ang nag-iisang paraan upang higit pang hirangin si Dodong mula sa malupit na kapangyarihan. Sa tulong ng mga sinaunang simbolo at ritual, sinubukan nilang buksan ang pinto ng dimensyon upang makipaglaban kay Diablo. Subalit sa kabila ng kanilang pagpupursigi, tila ba hindi sapat ang kanilang lakas. Nang biglang dumating si Dodong, tila ba nagbalik ang kanyang kabaitan at pagmamahal sa bayan. Subalit sa pag-uusap, napagtanto ni Marie at Mark na ang tunay na Dodong ay sapantahan na at nahulog na sa kapangyarihan ng Diablo. Pinili niyang maging katuwang nito sa paghahari ng dilim. Dahil sa pag-ibig at pagkakaibigan, nagdesisyon sina Marie at Mark na ipaglaban si Dodong. Sa pagtangkang sakupin si Dodong ng liwanag, nagsimula ang isang makapigil hiningang laban. Sa pagmamahalan at buong tapang, sinubukan nilang baguhin ang itim na tadhana ng kanilang kaibigan. Ngunit, sa huli, ang dilim ay umiral. Si Dodong, na ngayoy puno ng kapangyarihan ng Diablo, ay nagtagumpay sa kanilang pagtatangkang pigilan siya. Sa paglipas ng mga oras, tila ba naging mas maitim at mas malupit ang bayan, at ang mga tao ay unti-unting nawawala sa kadiliman. Sa pagkasira ng kanilang pag-asa, sinabi ni Dodong, "Kayo'y nalugi. Ang inyong liwanag ay hindi sapat laban sa kadiliman na aking dala." Naiwan sina Marie at Mark sa gitna ng isang bayan na sumuko na sa dilim. Ang kanilang puso ay puno ng panghihinayang at pangarap na makamtan ang dating kapanatagan. Sa huli, nagtataglay ng pangakong hindi mawawala ang liwanag sa kanilang puso. Sina Marie at Mark ay nagdesisyon na magtago at magplano para sa kanilang huling pag-asa. Isang gabi, habang nagtatago sina Marie at Mark sa madilim na bahagi ng bayan, napagtanto nila na ang dilim ay hindi lamang nanggaling kay Dodong, kundi may iba pang mas malalim na puwersang kumukalaban sa liwanag. Nagsimula silang mag-ambagan ng mga impormasyon, sumaliksik ng mga sinaunang ritual, at humingi ng tulong sa mga matandang mangkukulam.
Sa kanilang pagsasanay, natuklasan ni Marie ang isang misteryosong aklat na puno ng mga pangalang hindi matukoy at mga ritual na tila ba mas nauukit sa ilalim ng kanyang balat. Kasabay nito, nadama ni Mark ang pagdating ng mga espiritu na nagbigay babala sa kanilang misyon. Sa kabila ng kanilang takot, nagsimula silang gumawa ng isang makapangyarihang ritual upang buksan ang masalimuot na kagubatan ng dilim at makarating sa pinakapangitain ng dyablo. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, tila ba nagiging mas masalimuot ang kapaligiran, at ang hangin ay nagdudulot ng hiyaw ng mga kaluluwa na nagdadalamati. Pagdating sa sentro ng kagubatan, nadatnan nila ang masalimuot na pinto ng dimensyon. Doon, kinailangan nilang hamunin ang mga nilalang ng dilim at ang kanilang sarili. Sa ritual ng liwanag at dilim, bumukas ang portal patungo sa kaharian ng Diablo, isang lugar na puno ng kalupitan at pag-iral ng dilim. Sa kanilang pagtahak sa makulay na landas patungo sa kaharian, napagtanto nila ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa at tapang. Sa bawat pagsuong sa mga panganib at pag-attempt sa mga ritual, sumilay sa kanilang mga mata ang mga multo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay sa laban kontra sa kadiliman. Dumating ang kanilang pagkakataon na harapin ang Diablo. Nakatindig ito sa isang trono ng dilim, puno ng galit at kapangyarihan. Sinimula ng isang matinding laban, kung saan ang mga espiritu ng mga bayani ay nagbibigay ng tulong sa kanilang pagsusumikap. Sa kabila ng kanilang lakas, hindi madali para kina Marie at Mark na kontrahin ang Diablo. Ang mga puwersa ng kadiliman ay tila ba hindi matitinag, at ang liwanag ng ritual ay patuloy na nanganganib na mapawi. Subalit, sa isang huling pagsusumikap, nagtagumpay sila sa pagpapalit ng tadhana. Sa sandaling nagtagumpay sila, napansin nila ang pagguho ng kaharian ng Diablo. Ngunit bago tuluyang bumagsak, naglabasan ang mga anino ng mga nilalang ng dilim, nagtataglay ng pangako na babalik sila at mas masasamang anyo. Ang pag-ibig at tapang nina Marie at Mark ang nagdala ng pag-asa, ngunit ang kaharian ng dilim ay nag-iwan ng isang malupit na babala. Pagkatapos ng laban, napagtanto ni Marie at Mark na ang kanilang bayan ay nanganganib pa rin. Ang dilim ay maaaring bumalik, at muling magsisimula ang laban para sa kaligtasan ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Nag-uusap sina Marie at Mark tungkol sa hinaharap, puno ng pangako at misyon na itaguyod ang liwanag at katarungan. Pagkalipas ng mga araw mula sa tagumpay ng laban, biglang nagbalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit sa bawat pag-ikot ng oras, mas napapansin ni Marie at Mark ang tila ba kakaibang damdamin ng mga tao sa bayan. May agam-agam at takot na bumabalot sa bawat tanawin, at ang mga kababayan na dati puno ng pag-asa, ngayon unti-unting nauuhaw sa kadiliman. Isang gabi, habang naglalakad sina Marie at Mark patungo sa sentro ng bayan, napansin nila ang mga anino ng mga aswang na naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang mga ito ay tila ba nag-aalok ng isang mapaminsalang kasunduan sa mga tao. Napalibutan sila ng kakaibang hiyaw at mga matang puno ng paminsan-minsan ay muling nag-uumpugang pagsiklab. Sa pag-aalab ng kanilang takot, nagsimula silang mag-research hinggil sa mga ritual at sagisag na maaaring nagbabadyang pag-iral muli ng masasamang nilalang. Dito, natuklasan nila ang isang sinaunang ritual na nagpapatunay na maaari palang bumalik ang mga nilalang ng dilim sa pamamagitan ng isang pagnanakaw ng lihim na relikya na nagtataglay ng kapangyarihan ng liwanag. Sa kanilang paghahanap, natuklasan nila na ang relikya ay itinago sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Inilunsad nila ang kanilang sariling ekspedisyon patungo sa madilim na lugar na iyon,
kahit na ang mga tanda ng panganib ay masyang nagbigay babala sa kanila. Sa kagubatan, nadama nila ang lupaing kinikilala ang kanilang pagdating. Ang hangin ay may paminsang mga hagikhat na tila ba nagbabadyang naghihintay na sumalubong sa kanilang paglabas mula sa madilim na kagubatan. Ang kanilang landas ay napuno ng kakaibang huni at mga matang nagmumula sa mga di makikita. Sa paglapit sa lugar kung saan itinago ang relikya, napansin ni Marie ang mga kalusko sa mga damo, at tila ba may malapit na nang magsilabasan mula sa dilim. Sa isang iglap, naramdaman nila ang pangangamoy ng dugo, at sa madilim na lihim ng kagubatan, nabunyag ang mga aswang na nagbabalak kunin ang relikya para sa kanilang sariling layunin. Nagsimula ang madugong laban sa gitna ng kagubatan. Ang mga aswang ay puno ng kamandag, at sa bawat pagsiklab ng liwanag ng relikya, lumilitaw ang kanilang mga asal na puno ng kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan, si Mark ay nasaktan ng isang mabagsik na sipa mula sa isa sa mga aswang, at ang relikya ay malapit nang makuha ng mga nilalang ng dilim. Dahil sa kanilang pag-ibig at pagkakaisa, nagsanib ang mga kapangyarihan ni Marie at Mark. Sa gitna ng madilim na laban, nagtagumpay sila sa pagtatanggol sa relikya at pinaalis ang mga aswang. Ngunit, sa pagtatapos ng laban, si Mark ay labis na sugatan at tila ba namumuo ng kakaibang lakas ang mga nilalang ng dilim sa paligid. Sa pagdating ng liwanag, natuklasan nilang ang sugat ni Mark ay nagiging pintuan patungo sa pagnanakaw ng kanyang buhay. Sa panghihinayang at pag-iyak, nagsanib sina Marie at Mark para sa isang huling ritual na maaaring magligtas sa bayan. Sa pag-aalay ng sarili, naganap ang ritual na nagpapalabas ng liwanag na nagdulot ng kamatayan kay Mark. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsilabasan, ngunit sa kanyang huling hininga, nagkaroon si Mark ng kapangyarihan na naglaho sa mga aswang. Isinumpa niya sila sa kadiliman at nag-iiwan ng lihim na magdadala ng kaparusahan sa sinuman na magtatangkang buhayin ang masamang anyo ng bayan. Sa pagtatapos ng kanyang huling paglisan, naiwan si Marie sa gitna ng kagubatan, puno ng pangako at pangungulila. Ang bayan ay muling nabawasan ng kadiliman, ngunit may malalim na sugat na hindi kayang gamutin ng anuman. Isang buwan matapos ang trahedya, ang bayan ni Marie ay patuloy na nababalot ng lungkot at kadiliman. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at pangungulila. Ang mga tao sa bayan ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa at nagiging mas madulas ang kanilang mukha, tila ba nadadala sa kalungkutan na bumabalot sa lugar. Sa kanyang pagnanasa na iligtas ang bayan, nagdesisyon si Marie na subukan ang isang hindi pangkaraniwang ritual na nagtataglay ng kapangyarihan na bumalik sa buhay ang mga patay. Inilapit niya ang sarili sa mga mangkukulam na may alam sa misteryosong ritual na ito. Sa gabing iyon, sa isang lihim na lugar sa bayan, nagsimula ang ritual. Binubuhay ni Marie ang mga patay na kaluluwa sa pamamagitan ng mga lason na nagdadala ng takot at kamatayan. Habang ang ritual ay umuusad, napansin niya ang mga anino ng mga yumaong kaibigan at kapamilya na tila ba naglalakad sa kanyang paligid. Sa kabila ng dilim, ang ritual ay umusad at nagtagumpay si Marie sa pagbuhay muli sa ilalim ng mga kumikislap na bituin. Ngunit sa pagbabalik ng mga patay sa kanilang dating anyo, napagtanto ni Marie na may hindi inaasahang pangyayari. Ang mga kaibigan at kapamilya na binuhay niya ay nagbalik sa kanilang dati, ngunit ang mga ito ay hindi na mga buhay na kaluluwa. Sa halip, sila ay mga nilalang ng dilim na paminsan-minsan ay nag-aalok ng nakakapanindig balahibong ngiti, at mapaminsalang halakhak. Nagsimula ang pag-atake ng mga nilalang na ito sa bayan, nagdadala ng lagim at kamatayan.
Ang mga tao sa bayan ay unti-unting nawawala sa kadiliman, isang paghahanda para sa pagdating ng mas mabagsik na kalaban. Sa kabila ng ritual, napagtanto ni Marie na hindi lahat ng maitim na nilalang ay kayang balikan ang liwanag. Nakipag-alyansa si Marie sa isang mangkukulam na may hawak na lihim na anteng-anteng laban sa mga nilalang ng dilim. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, nagsanib sila ng kapangyarihan para harapin ang masamang kaluluwa na nagbalik mula sa kamatayan. Ang laban ay nag-umpisa sa gitna ng bayan, sa ulap na nilimutang araw. Ang ritual ng liwanag at dilim ay unti-unting naglalaro sa kanyang kamalayan. Habang nagaganap ang laban, natuklasan ni Marie ang isang kaharian sa ilalim ng lupa, ang tahanan ng mga nilalang ng dilim na nagpapalaganap ng kaharian ng kamatayan. Sa kabila ng mga espiritu na nagpapalibot sa kanila, lumaban si Marie ng buong tapang. Subalit, sa pag-igting ng laban, natanto niyang ang lihim na ritual ay nagdadala rin ng masamang epekto sa kanyang sarili. Ang lihim na anteng-anteng ay nagsisimula ng magpapakita ng kapalit, ang kanyang sarili ay unti-unting napapalibutan ng kadiliman. Sa huli, matapos ang matinding pagsasanib ng liwanag at dilim, nagtagumpay sila sa paglupog sa mga nilalang ng dilim. Ngunit, ang lihim na ritual ay nagdulot ng kakaibang kapinsalaan kay Marie. Naramdaman niya ang kanyang sariling paglisan sa kanyang katawan, habang ang bayan ay unti-unting bumabalik sa normalidad. Sa kanyang huling paghinga, iniwan ni Marie ang isang pangako sa bayan. Ang dilim ay palaging naglaliray sa atin, ngunit ang liwanag ng tapang at pag-asa ay palaging naririyan. Huwag mawawala ang pag-asa, at ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang katawan ay nawala sa bayan, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatili, isang paalala sa lahat ng mga nananatiling buhay na ang laban kontra sa kadiliman ay palaging nagpapatuloy. Muling bumalik ang katahimikan sa bayan matapos ang pagkawala ni Marie. Ang dilim ay unti-unting bumalot sa kanilang paligid, at ang mga tao ay nananatili sa takot at pangamba. Hindi malilimutan ng bayan ang mga panganib na dumaan, at ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim ay nagdudulot ng kakaibang sigla sa madilim na gabi. Ngunit, sa paglipas ng mga buwan, may isang batang babae sa pangalang Sofia na naglakas loob na alamin ang lihim ng bayan. Si Sofia ay may mataas na sensibilidad sa mga nilalang ng kabilang mundo, at sa kanyang puso, nararamdaman niya ang malupit na pangangailangan na baguhin ang itim na kapalaran ng bayan. Isang gabi, habang si Sofia ay naglalakad sa kagubatan, napagtanto niyang may nakatutok na mga mata sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang pakiramdam ng takot ay lumalalim habang unti-unting dumarami ang mga anino na nagmumula sa madilim na kagubatan. Sinubukan niyang takbuhin ang kanyang takot, ngunit tila ba ang dilim ay nagiging mas makapal habang lumalapit siya sa sentro ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, nadatnan ni Sofia ang isang lumang simbahan na kilala sa buong bayan. Isang misteryosong pintuan ang bumukas ng walang anumang dahilan, at ang tinig ng mga sigaw na parang nagmumula sa loob ay nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Napagtantong may mas malalim pang lihim na dapat niyang matuklasan. Bumulaga sa kanya ang imahen ng isang batang babae na tila ba napipilitang isakay sa rehas. Ang bata ay nagmumula sa malalayong kaharian ng dilim, at sa kanyang mata, nadarama ni Sofia ang kaluluwa ng isang hindi makatarungan ng pagkakataon. Hindi nagtagal, unti-unti niyang napagtanto na ang rehas na ito ay naglalaman ng puwersa na kayang magbukas ng portal patungo sa kaharian ng dilim. Isang lihim na orakulo ang nagpakita sa kanya ng daan patungo sa kaharian ng dilim. Ngunit sa pag-aalay ng sarili upang buksan ang portal,
hindi niya alam kung paano ito gagawin nang hindi iniaalay ang sarili sa mga nilalang ng dilim. Ang takot at pangamba ay bumabalot sa kanyang kalooban, ngunit sa kanyang tapang at pagnanais na iligtas ang bayan, sinimulan niyang isagawa ang ritual. Sa pagbukas ng portal, ang kanyang paligid ay nagsimulang lumabo, at ang pintuan ng kaharian ng dilim ay unti-unting bumukas. Mula sa kaharian, nagtampok ang mga nilalang ng dilim na puno ng galit at kasamaan. Hinaharap ni Sofia ang kanilang malupit na tingin, ngunit sa kabila ng takot, hindi siya nag-atubiling magsimula ng ritual na magdadala ng liwanag at katarungan. Ang mga nilalang ng dilim ay sumiklab, nagdudulot ng mabagsik na hangin na paminsang nagpapalipad ng kanyang buhok. Ang ritual ay umusad ng mabilis, at sa kanyang paligid, nagsimulang magliyab ang liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Nagkakaroon ng sagutan ng liwanag at dilim, at tila ba ang langit at lupa ay nag-aalab sa malupit na laban. Sa kanyang pagtatagumpay, napagtanto ni Sofia na siya ay nag-isa sa kanyang misyon. Ang kaharian ng dilim ay bumagsak, ngunit ang kapalit ay ang pagpapakasugat ng kanyang sariling kaluluwa. Naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng madilim na kagubatan, na puno ng pangungulila at pagod. Ang bayan ay unti-unting nagkaroon ng liwanag, ngunit ang tanong ng mga tao ay bakit si Sofia ay nagbuwis ng sarili para sa kanilang kapanatagan. Sa kanyang huling pagdaan, iniiwan ni Sofia ang isang malalim na pagtutok sa mga tao na nagpapakita ng pangako na kahit anuman ang mangyari, ang liwanag ay palaging nariyan. Sa kanyang huling palm, bumalik si Sofia sa dilim ng kanyang kagubatan, isang alingawngaw ng time na pangungulila ang naiwan sa bayan. Habang si Sofia ay bumabalik sa dilim ng kagubatan, napagtanto niyang ang kanyang pag-alay ng sarili ay nagdulot ng liwanag na siyang magdadala ng kapanatagan sa kanyang bayan. Sa bawat yakot na kanyang tinatahak, lumilitaw ang mga kakaibang bulaklak ng liwanag, na unti-unting nagdadala ng pag-asa sa madilim na paligid. Sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng dilim, napagtanto ni Sofia ang nag-iisang paraan upang muling maibalik ang kanyang sarili sa tunay na buhay. Sa pagiging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, nahanap niya ang sarili sa gitna ng malalim na dilim at pag-asa. Sa kabila ng kanyang paglaban sa mga nilalang ng dilim, isinumpo ni Sofia ang bayan na palaging magsusumikap para sa liwanag at katarungan. Ang kanyang pag-alay ng sarili ay nagsilbing simbolo ng tapang at pagmamahal, at itinuturing siyang bayaning nagbigay ng pag-asa sa lahat. Ang bayan, sa tulong ng mga bulaklak ng liwanag na iniwan ni Sofia, ay unti-unting bumangon mula sa dilim. Ang mga tao ay nagkaroon ng panibagong pag-asa at lakas upang harapin ang hinaharap. Sa bawat pagsiklab ng liwanag, naging bukas ang landas ng pag-asa para sa kanilang bayan. Ang kwento ni Sofia ay naiwan na may matamis na alaala sa puso ng bawat isa. Siya ay nagtagumpay sa paglaban sa kadiliman, at ang kanyang alaala ay nagdulot ng inspirasyon at lakas sa kanyang bayan. Bagamat ang kanyang katawan ay naglisan sa kanilang mundong pisikal, ang kanyang espiritu ay nananatili, naglalakbay sa dilim at nagdudulot ng pag-asa sa bawat nangangailangan. Sa huli, ang bayan ni Sofia ay umangat mula sa dilim at nagsimulang itaguyod ang liwanag at katarungan. Ang mga tao ay nagkaisa at nagtulungan upang itaguyod ang kabutihan sa kanilang komunidad. Ang pag-alaala kay Sofia ay nagsilbing ilaw na patuloy na naglalarawan ng tapang, pagmamahal, at pag-asa. At habang ang gabi ay paminsan-minsan na lang inaagnas ng kadiliman, palaging bukas ang pintuan ng liwanag sa kanilang mga puso.
Ang kwento ni Sofia ay nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pag-ikot, na nagpapatibay sa kanilang pagtahak sa landas ng pag-asa at liwanag. Salamat sa panunood at walang sawang suporta. Please subscribe, like and share, mga kawakarado, para sa marami pang kwento ng kababalaghan. Ito ay mga katang isip lamang. Kwento ng kaba.